Sa bagong policy na ito na itataas ang sweldo ng mga high-wage workers sa Canada, ito'y nangangahulugan din na dadami rin yung mga positions or jobs na sakop ng low-wage stream ng foreign workers sa Canada. Sa ngayon sa bagong kautusan, itataas ng 20% ang sahod ng mga high-wage workers. Pero ito'y mangangahulugan din na lalawak po yung bracket ng low wage. So dadami ang mga jobs na papasok sa low wage stream na siyang papatawan ng napakaraming restrictions. Ano ang epekto nito sa mga workers na papasok pa lang sa Canada at nasa loob na ng Canada? Yan ang ating pag-uusapan, guys. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back sa ating Menchie po muli ito, and today another topic about Canada. Bagong announcement ang ating topic. At kung gusto niyo po ang gantong mga paksa, please consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philcan Life. Pwede rin niyo akong i-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life, and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga kasalukuyan na mga channel members. Thank you kay Pecto H, Nanette Lapira, Erwan Villanueva, kay Joy Gabriel X, Nani, kay Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Imelda Leal, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. At ngayon, guys, let's go right away sa ating topic. Ito po ang bago sa Canada, as announced by Minister Randy Boissonnault. Ang title po ay Further Temporary Foreign Worker Program Reforms to better protect the Canadian labor market and workers. Ini-announce po ito noong October 21, just a few days ago, and will take effect on November 8. Ganon po, kabilis ang effectivity nito, no? So, sa biglang tingin, ang sabi nila ay kailangan itaas ang sweldo, yung pagsisimula ng mga high-wage workers, yung sweldo nila itataas mula sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan po kasi ang mga high-wage workers ng temporary foreign workers ay nagsisimula sa median wage, no? Ang temporary foreign workers, guys, ay may dalawang kategorya at it's measured by the sweldo, no? Ang kategorya ay nahahati po sa taas or baba ng sweldo. Merong low wage, which is from minimum wage hanggang sa below the median wage ng bawat probinsya. At ang high wage naman ay mula sa median wage papunta sa mas mataas pa. So ang gusto po ng announcement na ito, ng policy na ito, yung median wage ay itataas pa ng 20% in every province. At doon mag-uumpisa yung high wage sa itataas pa na 20%. So merong space na maiiwan. Yung space na maiiwan pupunta sa low wage. Lalawak po yung low wage. Dati hanggang dito lang. Hanggang dito na. Tapos here, high wage. Pataas. Okay, guys. Pag-uusapan natin kung ano yung mga iba pang pagkakaiba sa polisiya ng low wage and high wage. Yan ang ating tatalakayin. Plus, magkano ba ang itataas na 20% para sa high wage, para sa median? Okay. So, nag-compute po ako, guys, kung magkano yung 20% na itataas kada isang probinsya mula sa median wage, no? Existing na, meron na tayong median wage. Noon pa natin to pinag-uusapan sa ating iba't ibang mga videos and reels. Kung kayo po ay follower ko or subscriber ko, ay nakikita na ninyo na madalas nating dinidiscuss ang median wage, high wage, low wage, etc. And so today, ito pong ipapakita ko sa inyo na kinompute ko na computation kung magkano ang itataas from median wage 20% upang magkaroon ng bagong amount ang high wage in Canada. Yan po, guys. Oh. So, ito ang mga probinsya. Yan ang kanilang median wage sa kasalukuyan. From November 8, tataasan po ng itong amount na ito ang itataas, guys. Yan ang 20% increase. At ito naman po ang resulta. Yung nasa extreme na dulo, makikita nyo doon, yan po ang magiging new high wage. Pataas po ay high wage. Ang tanong, kaya ba yan ng mga employers
na pasweldohin ang kanilang mga empleyado ng ganyan kataas, 20% more. Malaking halaga po yun. And take note guys, ito po ay hourly pay. Hourly rate. So tataas ng mahigit $5 ang sweldo every hour ng inyong empleyado. Kayanin kaya yan ng mga employers. Ayun. So obviously, ito pong rate na ito ay para bagang kung hindi mo kaya, di wag. Parang ganun eh, ano? Kung hindi mo kaya, di wag ka mag-hire. Yun po, parang ganun. So, sa tingin ko guys, itong announcement na ito at aksyon na ito ng Canada ay 2 birds in 1 shot. Dalawang bagay po ang magiging malaking epekto nito sa mga workers. Okay, number 1. Itataas ang sweldo ng high wage. Ano po? Kaya ba nila? Kaya ba nila na financially, kaya ba ng mga kumpanya na yung kanilang mga workers na magre-renew at iha-hire ay dagdagan pa ng 20% increase? Okay, that's 1 bird. Ibig sabihin, that's 1 shot. Kung kaya nila, di kaya. Kung hindi nila kaya, apektado sila ng announcement na ito. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-hire pag hindi mo kaya. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Pag hindi siya makakapag-hire, di successful ang Canada na bawasan ang papasok dito sa Canada na temporary. Okay? At isa pa, lalawak po yung low wage. Lalawak ang sako po ng low wage stream kasi yung maiiwang rate sa pagtaas ng 20% magiging low wage na rin. For example po, Alberta. Ang kanila dati na median wage ay itong amount na ito. No? Tapos, itataas po sa bagong amount na ganito because of the 20% increase. So, ibig sabihin, yung amount mula dito sa halagang ito, pababa. Lahat po yan ay magiging ng low wage. Yon. So, lahat ng trabahong sumusweldo below the median wage, lahat po ay low wage na yan. Okay? Because that's the rule. Yon. Kaya, lalawak po ang bracket na sakop ng low wage. Anong ibig sabihin nito? I will discuss later po. Higit nating pag-uusapan. Kasi, ang low wage ay maraming restrictions, guys. Maraming restrictions na nung nakalipas pong mga araw na-discuss na natin sa ating iba't ibang mga video. But for the sake of understanding this new one, atin po uling babalikan. The best siguro po para higit nating maunawaan yung epekto nitong announcement is ating pag-usapan mabuti yung low wage at saka high wage streams ng temporary foreign workers. Po, low wage stream and high wage stream are 2 components of the temporary foreign worker. Atin po silang i-differentiate. Pag-usapan natin sila. Ang low wage stream ay yung mga trabaho na ang sweldo ay below the provincial or territorial median hourly wage plus the 20%. No? Ibig sabihin po, kukwentahin na natin ngayon, titingnan na po natin ngayon ang low wage mula doon sa bagong, effective November 8 guys, mula doon sa bagong rate. No? Yun na ang ating titingnan. Below the median wage na bago from November 8, lahat ng mga jobs na sumusweldo ng amount na yan below, lahat po yan ay low wage na. Yan. Lumawak po yung sakop ng low wage. Yung dating high wage na 20% nakuha ng low wage. Okay? Yun po yung sinasabi rito mismo sa article. Employers must conduct at least 2 additional methods of recruitment. Pag low wage ka, may job bank pa, may mga kung ano-anong requirement. Tapos, ang matindi po nito, may mga restrictions po sa low wage. Unang-una, hindi na pwede tayong mag-apply kung ikay galing sa ibang bansa or kung ikaw ay temporary foreign worker, hindi ka na pwedeng mag-apply sa mga lugar na mataas ang unemployment rate. Above 6% ng unemployment rate, hindi ka na pwede mag-apply. Hindi na pwede mag-apply ang low. Example, Toronto, Metropolitan Toronto area, hindi na kayo pwede mag-apply sapagkat mataas ang unemployment rate namin dito, nasa 8.2%. Iba pang, marami pa po, ilan lang pong mga lugar ang pwedeng pag-applyan, di ba? Dahil matataas ang unemployment rate. Ang isang employer, 10% na lang ng empleyado niya ang pwede niyang kunin. Dati 20%, di ba?
So kung 100 ang empleyado mo, ilan ang 10%? 10 lang ang pwede mong kunin. Kung 10 ang empleyado mo, 1 lang ang pwede mong kunin na TFW, Temporary Foreign Worker. So, lumawak po yung nasakop ng mga papatawan nitong mga restrictions na ito. So, dahil dumami po ang mga jobs na sakop ng low wage, ibig sabihin lang nito, mas marami ang hindi na ma-applyan na positions ngayon because of this new policy. Tingnan naman natin guys ang high wage. Ang high wage jobs ay mula nga doon sa median wage pataas. Magdaragdag na po ng 20% more, di ba? Gaya ng sinasabi ko po sa ating computation na yung dating median wage, hindi na pwede yan. Dagdagan pa natin ng ganitong amount. And then, that's the new high wage. Ang high wage naman guys, ang kaibahan nito, walang limit sa number of workers na pwedeng i-hire ng employer. Ayun. Kung high wage naman, may kaigihan din naman yung high wage guys. Maski ilan pwede niyang i-hire from outside Canada or from inside Canada ng mga temporary workers. Wala po na restrictions yon. Ang high wage din ay hindi rin po titingnan ang unemployment rate ng isang lugar. Yun. So, okay naman yung high wage. Walang restrictions. Pero, ang ginawa nga po ng Canada ngayon, tinaasan yung sweldo ng high wage para maraming employer ay hindi nila maabot yung bracket na yon, no? So the question now is, kaya ba ng mga employers na mag-hire ng high wage? So yan po yung dalawang malaking epekto ng bagong policy na itong ini-announce 3 days ago. Nakita po siguro nila na ang mga employers ay nagtaas ng sweldo. Yung mga dating low wage ay tinataas po nilang sweldo. Doon sa job bank, makikita nyo guys, ang sweldo, yung dating mga $17 nang nasweldo ng mga cleaner, ng mga housekeeping attendant, ng mga food counter attendant, kaya ng employers na itaas hanggang sa median. No? Kaya po. May mga provinces po nakikita natin umaabot ng median wage ang sweldo. Ibig sabihin, magiging high wage sila. Nakita po yan ng gobyerno. Kaya ngayon, ang sabi ng gobyerno, taasan pa natin para huwag nilang maabot. Ayun, yun po ang nangyayari ngayon. So, depende na ito kung kakayanin pa ng mga kumpanya na itaas ang kanilang hourly rate. Kung babalikan natin guys yung title ng ating article na binasa kanina, ang sabi po doon, to protect the Canadian labor market at saka to protect the worker. Dahil nga po may history din guys ng mga low wage ay nagkakaroon po ng maraming mga pangabuso ang employers sa kanilang workers. Yung iba hindi pinapasweldo ng enough, yung iba ay sobrang dami ng trabaho at iba pang mga pang-aabuso din and fraud ng iba pang mga third parties, no? So because of that, madalang na po ang mag-hire ng low wage, napakadalang na po makakapag-hire. Doon na lamang po sa mga lugar na mababa ang unemployment rate. Nakikita po natin ang main intention talaga nila sa paglalabas ng gantong policy ay unang-una, pauntiin po ang mga temporary status holders sa Canada, particularly ay ang mga work permit holders, bawasan. And another intention nila is mabalanse po yung bilang ng mga temporary sa bilang naman ng mga permanent residents na allotted para sa isang taon sa Canada. Sa new policy na ito, inaasahan po, ina-expect ng Canada na merong 34,000 na mga positions ang pupunta mula sa high wage patungo sa low wage. Ayun, pangita, di ho ba? Yun ang intention nila eh. Paramihin yung low wage. O, ulitin natin, 34,000 positions are moving from high wage to low wage stream. Itinaas nila yung median. So, mula dun sa median, lahat ng yan hanggang sa minimum wage, lahat po yan magiging low wage. At 20,000 na mga temporary foreign worker positions ang mawawala para sa temporary workers, mapupunta sa mga locals. Yun po ang kanilang expectation. Nag-compute din sila guys. 20,000 positions maaalis sa mga foreign workers, mapupunta sa locals. Yun po ang kanilang intention. Which is also good sapagkat mataas ang unemployment rate sa Canada. O di bigyan natin sila ng 20,000 na mga positions, no? Ibig sabihin guys nito, pahinga muna tayo sa pag-a-apply sa Canada. Kung tagilid po ang mga sweldong i-offer nila sa atin, huwag po ninyong tanggapin. Dahil baka po mabinbin lamang ang inyong application. Hindi po nila ipaprocess ang LMIA ninyo kung salungat sa mga bagong policies na ganito.
Starting October 28, which is very, very soon, ngayon taon 2024, employers will no longer be able to use attestations from professionals like accountants or lawyers to prove their business legitimacy. Kung dati-rate humihingi sila ng mga patunay mula sa isang abogado or accountant na legit ang kanilang business, hindi na po yan tatanggapin ng IRCC. IRCC will do their own means of verifying. Beginning November 8, guys, take note of the sweldo na ino-offer. Kung hindi po kayo abot sa mga high wage, kung hindi po tama dun sa mga figures na binabanggit ko sa inyo, be careful po sa pag-accept ng mga job offers. Maapektuhan po both those who are coming from outside Canada at yung mga narito din sa loob ng Canada, sa inyong mga renewal, sa inyong pagtatapos ng contracts. Be careful, guys. Ang totoo po, maapektuhan pati ang mga narito sa loob ng Canada. Yung mga matatapos na ang kontrata at supposed to be magre-renew or maghahanap ng bagong trabaho, bagong LMIA at bagong work permit, kayo man po ay apektado. So, get in touch with your employers, guys, yung mga nasa loob ng Canada, at alamin ninyo ang inyong katatayuan kung kayo po ba ay i-renew pa nila or kung kinakailangan nyo maghanap ng bago, at sana ay makahanap kayo o di kaya ay makapag-apply na kayo agad sa permanent residency para sa ganon ay matapos na po ang inyong pagiging temporary. The best way now for you guys ay maging permanent resident sa Canada. Kaya ina-advise ko rin po kayo yung mga viewers ko na kung kayo man ay outside Canada pa, check ninyo ang mga permanent resident programs sa mga iba't ibang probinsya ng Canada dahil sa ngayon may restrictions po, maraming restrictions ngayon sa Temporary Foreign Workers Program. Yan po ang isang bago sa Canada. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Manches Philcan Live. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Pecto H, Nanette Lapira, Erwan Villanueva, kay Joy Gabriel X, Nani, kay Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Imelda Leal, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Diyan na muna, guys. Ate Menchie ito from Toronto, Ontario, Canada. Salamat po sa inyong panonood. See you again!